Torre, Mr. President. We'd like to welcome them to the Senate. Thank you to our guests, to Ambassador and the party together. Welcome to the Philippine Senate. Thank you, Mr. President. Thank you for visiting. Yes. Mr. President, no Majority other Leader. member wishes to interpolate the budget of the depot. May we recognize Senator Robin Hood Padilla, Mr. President. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayoriya sa pagbanggit po sa aking bisita. La patrie ou la mort, nous vaincrons. French. Fatherland or death, we shall overcome. Opo, pwede po bang magtanong sa atin pong mahal na kaibigan, Pero Senator wag in Einstein? French. Hindi ako marunong mag-French. Hanggang doon lang ang French ko. French fries pwede. Marami lang po akong mga gustong tanungin, pero ang lahat po na yon ay nabanggit na po ni Senator Risa, kaya ang mangyayari po sa akin ay manifestation na lang. Pero meron po akong video bago po ako mag-manifest. Ready na? Sir. Ito po ay kuha sa Cebu. Na-interrupt po ang video, pero malinaw naman po doon sa video, nakita po natin na nakalulungkot po ang sitwasyon na ito sapagkat dito po nagkaroon po ng Lina Law. At ito po yung RA 7279. Sa Section 29, ang sabi po doon, resettlement. Within 2 years from the effectivity of this act, the local government units, in coordination with the National Housing Authority, shall implement the relocation and resettlement of persons living in danger areas such as esteros, railroad tracks, garbage dumps, river banks, shorelines, waterways, and other public places such as sidewalks, roads, parks, and playgrounds. The local government unit, in coordination with the National Housing Authority, shall provide relocation or resettlement sites with basic services and facilities and access to employment and livelihood opportunities sufficient to meet the basic needs of the affected families. Nais ko lang pong magkwento po sa inyo dahil hindi lang po ako galing sa Cebu, galing din po ako sa Negros at galing din po ako sa Bicol Region. Gusto ko pong ipaalam sa ating mahal na ahensya na aking pong partner sa loob ng 3 taon. Marami din po kaming project na nag-umpisahan ng NHA. Gusto ko pong iparating po sa inyo na karamihan po sa mga napuntahan kong tamaan ng kalamidad, isa lang po ang kanilang kahilingan. Sila po ay maalis sa lugar na yon at mailipat sa isang lugar na sila po ay safe. Nakikita niyo po yan? Kalsada po yan, naging waterfalls na. Ganyan po ang sitwasyon. Gusto ko pong malaman po din ninyo na sila po ay hindi ko malaman kung bakit pinayagan ng local government na tumira itong mga taong ito sa riverbanks, sa mga tinatawag po nating daanan ng natural na tubig kapag umuulan. At yung iba ginawa pang barangay. Hindi ko po talaga maintindihan paano nangyari yon na itong mga taong ito ay pinayagan doon tumira. At noong nandoon po ako at nakipagtalakayan sa kanila,
Ang sabi po nila sa akin, wala daw pong ino-offer na resettlement o relocation sa kanila, ang NHA. Nakalulungkot po dahil kinausap ko po yung local government, dribble ang nangyari. Ang sabi po, tinuturo naman po kayo. Kasi ang sabi sa batas, sila ang mag-aalis, kayo ang mag-resettlement. Ang nangyayari po, turuan. Hindi po ako magtatanong na. Ako po yung nagmamanifest lang. Ang nangyari pa po, dumating pa yung isang ahensyo ng gobyerno, imbis na ang i-offer sa kanila ay resettlement o ialis doon, magbibigay lang daw po ng bubong at kahoy. Ibig sabihin, dyan pa rin kayo titira. Pag dumating uli yung baha, bahala na kayo sa buhay ninyo. Parang ganun po. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na dyan po sa Cebu, meron pong namatay dyan, 8 sa isang pamilya. 8. Isang pamilya po yun, 8. Doon po sa Negros, 14. Isang pamilya. Kaya sayang po, kitang-kita po natin, no? Nandiyan po sila sa pambihira, oh. Kaya sana po, tatagal lang po tayo dito kung magtatanungan pa tayo. Baka po sa 2026 na ako magtatanong kung ano po ang ginawa ninyo dito sa nangyayari na to sa ating mga kababayan. Mga mahal kong nasa gobyerno, hindi na po namamatay sa lunod sa tubig ang ating mga kababayan. Namatay po sila sa lunod sa putik. Nung pumunta po ako, lagpas tao ang putik. Hindi na po makita. Yung pong isang pamilya, hindi nila nakita na yung kapatid niyang 3 dahil nalibing na po sa putik. Kaya sana po, ito po ang tingnan natin. Ito po ay urgent, emergency na po ito. Kailangan po natin itong aksyonan na ngayon na dahil baka may dumating na naman na bagyo. Sabi po tayo ng sabi na ito na ang sitwasyon natin. Mas lalakas ang bagyo, mas dadami ang baha. Siguro po ito po ang panahon para ipakita natin talaga na ang ating gobyerno ay re-responde sa taong bayan. At ito po ang kailangan sa ngayon na. Ma-resettle po sila, ma-relocate po sila. Diyan po sa Negros, ako na po mismo naghahanap ng lupa para sa kanila. Ang sagot sa akin, hindi dito. Mahirap humanap ng lupa dito dahil puro asindero dito. Makakaaway natin dito ang mga asindero. My goodness gracious. Kaya sana po, mga mahal kong kababayan sa ating gobyerno, at sa inyo po, tulungan niyo po ako. Sa 2026 na po ako magtatanong. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Robin. At loud and clear po ang inyong mensahe sa Department of Housing. At nanggaling rin po ako dyan. At tama ko kayo, yan talaga ang sigaw ng mga kababayan natin sa Cebu, particularly sa Talisay, sa Cebu City, sa Mandaue, na mabigyan ho sila ng disente at ligtas na pabahay. No? Ayaw naman ho nila tumira doon, pero dahil sa hirap ng buhay, wala rin paglilipatan, kumbaga napuwersa ho silang tumira ho doon. Pero ang DSUD at nakikipag-coordinate po sa mga local government units, very challenging dahil bibili ho ng lupa, pero nagko-coordinate ho sila para po mailipat itong mga pamilyang ito sa mga danger zones or danger areas. Kaya maraming salamat sa inyong pagbibigay ng paalala. Thank you, Mr. President. Mr. President, next to interpolate the budget is Senator J.V. Ejercito, the author of the Department of Human Settlements and Urban Development Act. Senator J.V. Ejercito is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. A pleasant afternoon to the DSUD family, our Chair, Community Finance, Senator Gatchalian. Anyway, it has been 6 years since the passage of the creation of the Department of Human Settlements and Urban Development. It was passed in 2019. Of course, I'm very proud to have sponsored and authored this measure, no? Together with our colleagues here who supported. Of course, Enrisa was here. Then, Senator Zubiri.